Magandang araw mga kaibigan. Malapit na naman ang araw ng Undas, kung saan meron na naman tayong mga kwento ng kababalaghan. Meron akong ibabahagi sa inyong kwentong kababalaghan. Ito ay hango sa totoong nangyari sa aking buhay. Itong kwentong ito ay hindi ko inaasahan. July 12, 2019. Ang araw at taon na ito ay hindi ko makakalimutan. Ito ay nangyari sa Cotabato. Ang lugar ay tinatawag na Barangay Dalian, Arakan, sa Cotabato. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Noong una, ang trabaho ko doon ay isang waterline helper installer. Nung dumating kami doon sa lugar, ang sabi ng kapitan, doon muna kami matutulog sa loob ng barangay hall nila. Pero binalaan din kami ng kapitan at pinaalahan na huwag matakot. Meron talagang mga hindi natin nakikita na gumagala sa loob ng barangay hall. At hindi ko makakalimutan yan dahil ito ay naranasan ko. Noong unang araw na dumating kami doon ay nagtrabaho kami. Ay hindi inaasahan, biglang nagka-brown out. Mula noon, inintay namin na bumalik yung kuryente para makapagpatuloy kami sa aming trabaho. Naghukay kami ng lupa para sa pundasyon at gagawin naming tangke doon sa paaralan. Pagkatapos ng trabaho namin ay bumalik na kami doon sa barangay hall at nagluto ng pagkain panghapunan. Kinagabihan noon, biglang nagkausok sa paligid. Yung usok na galing sa bukidin na sobrang lamig. Kumain kami ng mabilis para makita ba namin ang aming ginagawa. Dahil sa sobrang kapal ng usok, hindi namin masyado makikita yung kwarto sa loob ng barangay hall. Mas lalo kaming kinalibutan nung biglang nagka-brown out. Ako ay nakapwesto, matulog malapit sa pintuan ng barangay hall at ito ay aking pinadlock at sinarado ng maayos upang walang makapasok. Inabit ko na ang duyan upang ako'y makatulog. Gamit ako ng flashlight ng aking cellphone. Kinakabahan ako noon at nagmamadaling ikabit yung duyan. At nung makahiga na ako, ay mas lalo akong kinalibutan nung biglang umulan. Mas lalo pang kumapal ang usok sa loob ng barangay hall. At yung ibang kasamahan ko na yung engineer at si Bols ay nasa kabilang kwarto at doon sila nakapwesto para bantayan ang aming gamit. Ako ay nakatulog at bigla akong nagising ng alas 2 ng madaling araw dahil sa may narinig akong mga yapak na sapatos at ako'y kinakabahan na para bang nagmamarsya sa loob ng barangay hall. Pero hindi ko magalaw ang aking katawan, pati ang aking kamay. Na sobrang kinakalibutan na talaga ako. At hindi ko mahawakan yung cellphone upang mag-flashlight para makita ko ang paligid. Dahil sa sobrang kaba ko, hindi ko talaga maigalaw ang katawan ko. At ako'y nakikinig na lamang sa mga yapak ng sapatos na naglalakad sa loob ng barangay hall. Maya-maya ay narinig ko na may biglang nagbukas ng gripo sa CR. At ako'y nagkalakas loob nang biglang nagkailaw. Pero patuloy pa rin sa pagtagas yung tubig sa loob ng CR. Kaya ako'y tumayo at dahan-dahan akong lumapit doon sa CR. Sinilid ko yung loob, yung CR sa labas, sinilid ko. At nakita ko nakabukas yung pinto. Nung akmang lalapit na ako,
upang tignan, biglang nagsirado ng malakas. At ako'y kinabahan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ako ay natatakot na. Kaya kinatok ko yung kwarto ng kasamahan ko. Pero wala pa rin gumising sa kanila. Ako'y kinakabahan na. Maya-maya'y biglang nabukas yung pinto ng kasamahan ko at lumabas si George. Tinanong ko siya kung sino yung tao na sa loob ng CR. Sabi niya hindi niya alam. Nung tinignan ko yung kwarto nila, nandun din si engineer. Kaya nagdesisyon kami lapitan yung CR. Nung tinignan namin, wala naman tao. Kinakabahan na kami. Kaya amin nang sinarado yung gripo doon sa CR. Bumalik na kami sa aming mga pwesto upang matulog ulit. Simula ng oras na yun ay hindi na ako nakatulog. Kasi alas 4 ng madaling araw, may nagbukas na naman ng gripo ng CR. Kinakabahan na naman ako. Simula noon ay hindi na ako nakatulog hanggang sa mag-umaga. Nagtrabaho na naman kami. Bumalik kami doon sa area kung saan kami nagtatrabaho at naghuhukay para sa pundasyon ng tangke ng tubig para sa paaralan. Nagtrabaho kami buong araw at pinag-usapan namin ang nangyari kagabi. Nung matapos na kami magtrabaho, umuwi na naman kami doon sa aming lugar na pagtutulugan sa barangay hall. At pinag-uusapan namin ang nangyari kagabi. Simula noon, tuwing gabi, ako ay naglilinis ng sahig doon sa barangay hall at nililinisan ko ito ng mabuti. Nang biglang nagka-brownout na naman, kinakabahan na naman kaming tatlo. Pumasok silang dalawa sa kanilang kwarto at ako ay bumalik doon sa pwesto doon sa dulo. Dahil sa maaga pa, alas 8 pa naman ng gabi, ay nagsiselfon pa ako. Maya-maya, hindi ko na napansin na sobrang kumapal na naman ang usok sa loob ng barangay hall. At sobrang lamig. Sabay, biglang nagkulog at kidlat at may malakas na ulan. Kampante na ako doon kasi maaga pa naman. Pero maya-maya, kinakalibutan na ako. Nang bigla akong nakaramdam na para bang merong hindi ko nakikita sa aking paligid, na para bang may sinasabi sa akin at bumubulong. Kakaiba ang iisip ng hangin at ako'y kinakabahan na. Ngayon, pinatay ko na ang aking cellphone at nagdasal at maya-maya nakatulog na ako. Hindi inaasahan, sa sobrang tulog ko ay nagasing pa rin ako ng alas 2 ng madaling araw. Narinig ko na naman na may mga yapak ng sapatos na pumasok sa loob ng barangay hall. At alam ko naman na sinarado ko talaga na mabuti yung pinto. Para bang mayroon na namang nagmamarcha sa loob ng barangay hall. At kinakabahan na naman ako. Tapos, bigla na naman magbukas ng gripo sa CR. Pero nagkalakas ako ng loob kasi biglang nagkailaw ulit. At tumayo ako. At kahit na hindi ko masyado makita yung buong paligid dahil sa sobrang kapal ng ulap at usok doon sa loob, ay nag-flashlight pa rin ako. Sa hindi inaasahan, bigla akong nakita si George nasa pinto. Dinignan ko siya doon sa pinto ng CR. Sinabi ko, "George, anong ginagawa mo dyan?" Kinakabahan ako dahil ayaw ang salita ni George. "George, nagsi-CR ka ba?" Hindi pa rin umiimik si George. Kinakabahan na talaga ako. Doon ako pumesto sa pinto ng kasama ko at kinakatok ko sila. Nang biglang bumukas at lumabas si George doon sa pinto.
Ako ay kinalibutan ng sobrang kilabot at sobrang kaba ko. Parang sa sabog ng libid ko na sobrang kaba. Dahil ang lumabas sa pinto ay si Borge. Habang tinatawag ko naman si Borge doon sa pinto ng CR. Ako'y kinabahan at tinanong ko, Borge, di ba tinatawag kita doon sa CR? At sumagot si Borge na, hindi. Kakalabas ko lang sa pinto dahil katok ka ng katok. Ako'y kinalibutan. At sinabi ko sa kanya na siya talaga yung nakita ko doon sa pinto ng CR. Yan noon, nag-desisyon kami puntahan ng CR. Nang biglang, boom! Sobrang lakas ng pagkasarado ng CR at tumakbo kaming dalawa. At bumalik siya doon sa kwarto niya at ako din ang pumasok sa kwarto nila. Dahil sa sobrang kaba ko, doon na ako natulog sa kwarto nila ng nagawpo. Dahil kinakabahan na kami. At simula noon, tuwing umaga ay medyo kulang ako sa tulog. At madali akong umaantok pag nagtatrabaho. Dahil nga sa kulang ako ng tulog gabi-gabi. Kinakabahan ako doon. Hindi ko na inaasahan na mangyayari at mararanasan ko yun. Hanggang sa tuwing gabi, lagi ko na lang talaga narinig na may mga yapak na sapatos na pumapasok sa loob ng barangay hall. At nakita ko pa rin na may mga putik at makikita mo talagang may yapak na sapatos. Hanggang sa na-immune na lang ako at hindi na ako gagalaw pa. At sa tuwing makakarinig ako ng mga ganon ay natutulog na lang ako. Hindi ko na lang pinapansin para ako ay may saktong oras sa pagtulog at makapagtrabaho ng maayos. Dahil sa pangyayaring yun ang pangyayaring hindi ko makakalimutan na nangyari talaga sa akin, na para bang pinaglalaroan ako ng mga hindi ko nakikita sa paligid. Ang araw na yun ang siyang nagbigay sa akin ng sobrang takot, at kahit na nananampalataya ako sa Diyos, kinakabahan pa rin ako kapag ito yung naranasan ko sa aktual na pangyayari. At yun ang totoong nangyari sa aking buhay nang ako yung katrabaho bilang helper ng Motorline Installer at na-assign ako dun sa Cotabato. At yun lang mga kaibigan, ang kwento na hangot sa totoong pangyayari sa aking buhay. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga kwentong kabamalagan na hindi natin pwedeng makalimutan at maaari nating maranasan. Hanggang sa muli mga kaibigan.